Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroon. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ho ng patuloy na nanonood at nagsusubscribe ho sa ating YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa inyo. Asahan nyo po na patuloy po tayong mag-upload ng mga video ho, lalong-lalo na ho ang mga bagay na may kaugnayan ho sa lalawigan ho ng napakagandang probinsya na Batangas. So maraming salamat po sa inyong lahat. At para ho sa araw na ito ay pag-usapan naman ho natin yung Senate of the Philippines o yun hong tinatawag na mataas na kapulungan na kung saan ho ito ay binubuo ng 24 na senador. Subalit sa kasalukuyan ho ito ay 23 na lamang dahil yung isa hong senador na si Sani Angara ay na-appoint ni BBM bilang secretary po ng Department of Education, Culture, and Sports. So 23 na lang ho ang mga nakaupong senador ho ngayong 2025 at yun hong 12 ho doon ay nakatakdang mag-end ho yung kanilang term ngayong 2025 kaya sila ho ay kailangang kumandidato muli kung gusto nilang makabalik sa pagkasenador at sa kasalukuyan ho ay may mga ilan na bumalik muli at kumandidato bilang senador subalit yung iba ay hindi na po tumuloy o kumandidatong muli para po sa midterm election na darating sa May 12, 2025. So yun ho ang sitwasyon ho sa Senate of the Philippines. Bukod ho sa mga senador na kandidatong muli sa pagkasenador ay meron din naman hong mga kasalukuyang kongresista, dating kongresista at mga ilang personalidad po na kilalang kilala na naghahangad na mapabilang ho sa mataas na kapulungan bilang isang senador kaya maraming personalidad ho o kandidato ang maglalaban-laban ho para ho sa posisyon ng senador at ang matindi ho dyan ay 12 lang ho ang papalaring mapabilang ho sa kasalukuyang miyembro ng Senado. At dahil nag-umpisa na nga ho ang kampanya sa mga senador nationwide, ay naglabas ho ang Social Weather Station, ang kilalang nagsosurvey po sa larangan ng politika sa mga nakaraang mga halalan. So narito po ang mga ilang kandidato po sa pagkasenador, kung sino po ang nangunguna sa survey. At paalala lang po itong survey po na ito ay kinandak lang ho para sa mga iilang tao at hindi ho nito sinasalamin ang buong kabuuan ng boto ho o nagseset ng opinion na ito ang mananalo. So ito ho ay survey lamang at alamin ho natin kung sino ho ang nangunguna sa kanilang senatorial survey. Ang nangunguna po sa senatorial survey ng SWS o Social Weather Station ay walang iba po kung hindi itong dating secretary ng DSWD at ngayon ay representative ng ACT-CIS. Ito pong si Erwin Tulfo. So siya po ang nangunguna sa survey po ng SWS para po sa posisyon ng pagka-senador. Ito pong si Erwin Tulfo na kapatid po ni Senador Rapi Tulfo.
Ang pangalawa po sa ranking ng senatorial survey ng SWS ay walang iba po kung hindi ang dating Senate President na si Tito Soto at dati rin pong kumandidato sa pagka-presidente, nakatandem po ni Senador Pampilo Lacson noong 2022 ay ito pong nagbabalik na si Tito Soto. So siya po ang pangalawa. Ang nasa posisyon po ng ikatlo hanggang ikaapat sa ranking po ng senatorial survey ng SWS ay itong re-electionist na si Senator Lito Lapid. So siya po ang nasa ranking ng ikatlo hanggang ikaapat base po sa survey ng SWS. Ang nasa ikatlo at ikaapat na ranking ho base sa senatorial survey ng SWS ay walang iba po kung hindi itong si Senador Bongo na kaalyado po ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito pong si Bongo ay nasa ikatlo hanggang ikaapat na pwesto po sa survey ng senatorial ng SWS. Ang dating senador po na si Senator Pampilo Lacson ang nasa ranking number 5 po base po sa senatorial survey po ng SWS. At ito rin po ay dating kumandidato sa pagka-presidente noong taong 2022 at katandem po niya dyan si dating Senate President Tito Soto. So ito po si Pampilo Lacson ang nasa ikalimang pwesto po sa senatorial survey ng SWS. At ang nasa ika-anim naman pong pwesto ay walang iba po kundi si Ben Tulfo na kapatid po ni Representative Erwin Tulfo na nasa ranking number 1. At ito rin po ay kapatid ng kasalukuyang Senador Rapi Tulfo. So pag pinalad po itong si Ben Tulfo ay mapapabilang po siya doon sa kanyang kapatid sa Senado. Ang kasalukuyan pong senador na si Pia Cayetano ay nasa ranking 7 to 8 ho ayon sa SWS Senatorial Survey na kinandak ho noong January 17 hanggang 20. So si Senator Pia Cayetano ay nasa ikapito hanggang ikawalong pwesto ng nasabing survey. Ang dating senador ho na si Manny Pacquiao ang ating pambansang kamao at dati rin hong kumandidato noong taong 2022 sa pagka-presidente ay muling nagbabalik po sa Senado at siya po ay nasa ranking ng 7 to 8 po katulad ni Senator Pia Cayetano ayon po sa SWS Senatorial Survey 2025. Ang kasalukuyan hong mayor ng Makati na si Abby Binay na kapatid po ni Senator Nancy Binay ay nasa rank number 9 po ng SWS Senatorial Survey 2025. So si Senator Nancy Binay naman po ang napapabalitang tatakbo po sa mayor po ng Makati City. So palit po sila ni Mayor Abby Binay. Ang nasa ikasampung pwesto ho na matatag sa survey ay itong si Senator Bato de la Rosa o si Ronald de la Rosa. So siya po ang nasa rank number 10 ng SWS Senatorial Survey 2025. Itong si Senator Bato de la Rosa. Ang isa pa po sa re-electionist na senador na si Ramon Bong Revilla po ay nasa ranking 11 to 13 ayon po sa SWS Senatorial Survey. Ito pong kasalukuyang senador natin na si Bong Revilla ay nasa rank 11 to 13.
Ang kilalang-kilala ho na TV host personality na si Willie Revillame ay nasa rank number 11 to 13 ayon ho sa SWS Senatorial Survey 2025. Ang dati hong senador na si Kiko Pangilinan at Vice President candidate noong last election 2022 ay muling nagbabalik po sa kandidatura niya bilang senador at siya po ay nasa rank 11 to 13 ayon po sa SWS Senatorial Survey. So ito pong si Kiko Pangilinan. At sa rank number 14 po ay itong si Amy Marcos o ang kapatid po ng kasalukuyang presidente ang nasa rank number 14 ayon po sa SWS Senatorial Survey. Itong si Amy Marcos. Ang kasalukuyan pong representative sa Las Piñas na si Camille Villar na anak ho ng dating Speaker Manny Villar at kasalukuyang senador po na si Cynthia Villar at kapatid din ho ni Senator Mark Villar ay nasa rank number 15 po ayon po sa SWS Senatorial Survey. Ang dati hong senador na si Bam Aquino ay nasa rank number 16 to 17 ayon po sa SWS Senatorial Survey. Ito pong nagbabalik sa pagkasenador, ito pong si Bam Aquino. Katulad po ng dating Senador Bam Aquino, ito pong si Doc Willie Ong ay nasa rank number 16 to 17 po ayon po sa SWS Senatorial Survey. Ito rin po ay kandidato dati sa pagka-vice presidente, nakatandem po ni Isko Moreno noong taong 2022. So siya po ay nasa rank 16 to 17. Subalit ho nung isang araw, siya ho ay nagpahayag na hindi na ho siya tatakbo sa pagkasenador para ho siya ay makapag-concentrate dun ho sa kanyang kalagayan ho, sa kanyang health conditions. Ang dati hong mayor at kongresista ng Mandaluyong at naging DILG secretary po na si Benhur Abalos ay nasa rank number 18 to 19 ayon po sa SWS Senatorial Survey 2025. Ito pong si Benhur Abalos. Ang dati pong senador na si Senator Gringo Unasa naman po ay nasa rank 18 to 19 ayon po sa SWS Senatorial Survey 2025. Ang re-electionist ho na si Senator Francis Tolentino ay nasa rank 20 to 21 ayon ho sa SWS Senatorial Survey 2025. Ang dati hong artista na si Philip Salvador ay nasa ranking 20 to 21 ayon po sa SWS Senatorial Survey 2025. Si Philip Salvador din po ay kilalang supporter po ng mga Duterte. Ang One Rider Party List representative po na si Bonifacio Bosita ay nasa rank number 22 ayon po sa SWS Senatorial Survey. Ang nasa ika-23 pwesto po ng Senatorial Survey ng SWS 2025 ay ito pong si Rodante Marcoleta. So siya po ay nasa rank number 23 ng Senatorial Survey. Ito pong kasalukuyang Makabayan Party List Representative Franz Castro ay nasa ika-24 po na ranking. Si Attorney Vic Rodriguez po na dating kasamahan ni BBM ay nasa 25 to 26 ranking. Ito pong si Jimmy Bondoc ay nasa 25 to 26
Ang kilala pong magiting na opisyal po ng ating sandatahang lakas na si Ariel Quirubin ay nasa 27 to 34 placer po sa senatorial survey. Si Apollo Kibuloy ay nasa 27-34. Si Heidi Mendoza po, ang dating COA Commissioner, ay nasa 27 to 34. Si Ernesto Arellano, nasa 27 to 34. Si Calio Di Guzman, na lumaban din po ng pagka-presidente noong taong 2022, ay nasa 27 to 34 ranking po sa senatorial survey. Si Teddy Casino po ng Makabayan ay nasa 27 to 34 ranking. Itong si Amira Lidasan ay nasa 27 to 34 ranking. At ang dati pong komandidato na si Luke Espirito ay nasa 27 to 34 placer po sa ranking ng senatorial survey ng SWS. Ang dati pong cabinet secretary na si Norberto Gonzales ay nasa 35 to 55 placer po. Si Roberto Balon, Doc Marites Mata, Joey Mentomayor, Arnel Escobar, Maribela Balbuena, Wilson Ahmad, Relly Jose Jr., Lisa Masa, Attorney Sani Matula, Jerome Adonis at Raul Lambino ay nasa 35 to 55 sa ranking po ng SWS Senatorial Survey. So ito hong aking ibinahagi ho sa inyong ranking ng Senatorial Survey ay kinandak ho ng Social Weather Station. So bukod ba ho yung ibang ahensya ho gaya ng Pulse Asia, iba pa rin ho yung kanilang survey. So ito ho ay SWS at hindi ho ito sinasalamin ang buong kabuuan ho na magiging kalalabasan ho ng resulta ng mga mananalo ho sa pagka-senador. Ito'y survey lang ho nitong ginanap ng January 17 to 20 na ginawa ho ng Social Weather Station. So malalaman ho natin kung yung senatorial survey ho na yan ay medyo may malapit na katotohanan ho sa magiging resulta ho ng eleksyon sa darating na May 12, 2025. At ang masasabi ko lang ho dyan ay talagang napakahirap ho ng kalagayan ng lahat ng mga kandidato dahil ho 12 lang ho o 12 lamang ang papalarin na manalo ho sa pwesto ng pagka-senador. At sa nakikita natin, napakadami po ang pagpipilian. So depende na lang po yan kung alin ho ang sasamahan ng sambayan ng Pilipino para iluklok ho yung mga senador. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood.